Yes, sir! What's up, what's up? Dito na naman kayo sa isa sa mga pinaka-bias na channel na mapapanood nyo sa reaction video. Pasensya na po, bias ako. Hindi, joke lang. Hindi, bias talaga ako. Bias talaga ako pag ano. Kaya kung trip nyo rin yung mga pagiging bias, manood kayo sa akin. Kung hindi nyo naman trip, maghanap kayo ng ibang nagre-react na parehas ng bias nyo. Di ba? Kung trip nyo mga joker, kung trip nyo mga nagbabars, hanap kayo ng mga papapanoorin nyo. Yun. Pero ang hindi talaga bias, ang ating mga idol na Topic Squad. Yan. Napanood ko yung prediction video nila kasama si Boss Tapek, si Idol Kiko. Idol. Idol yan. Solid. Solid. Sana all nakakapanood ng live. Yun din ang gusto ko. Kaso walang kasama, then wala ding budget. Siyempre, yung time, yung papunta sa venue, yan. Isa yan sa mga pinakamahirap na aspect. Kaya, believe talaga ako sa mga nanonood sa live. Siksikan na tao. At saka gusto ko rin matikman yung flip top beer. Solid. Sana maano ni Arik yan. Mabenta ni Arik yan outside venue. 'Di ba? Yun. Magiging solid lalo yun. Para habang nagre-review tayo, meron tayo ditong naiinom bukod sa kape at tubig. Yeah. Again, sa mga gustong mag-sponsor sa akin, kung trip nyo yung pagiging bias ko, email lang tayo. Meron akong iniiwang email sa description ng video. Doon na lang tayo mag-usap, boss. Mura lang. De, joke lang. Syempre, nakaputi na naman tayo. Yung dati nating damit. Ano pa to? Tenacity. Sinauna. Dati pa akong nasa call center pa ako. Ay, call center. BPO. Accenture. Yan pa yun. Pero hindi ko po sila nire-represent kasi wala na ako doon. Yeah. So, kung ano naman yung mga masasabi ko dito sa video ay akin na lang yun. Kung hindi nyo trip yung mga comment ko, kagaya nga nung sinabi nila sa ng mga Idol Topic Squad, kaya pala hindi nagre-react yung mga tao, minsan hindi lang dinig dito sa video. Pero nagre-react talaga sila. Yun, solid yun, totoo yun. Nagre-react pala talaga yung mga tao, 'di ba? Nagre-react sila sa video, hindi lang naririnig dito sa YouTube. Kasi nga, ano lang tayo, team bahay lang tayo, 'di ba? Pero solid. So, ang napulot nating aral, sana ma-implement ko agad, is yung pag-appreciate dun sa mga sinusulat ng MC kasi pinaghirapan din nila yun eh. Tama naman. Pero bias kasi ako eh. Joke lang. Joke lang, joke lang. Okay. Apok versus Rapian tayo. Isabuhay 2024. Ito yung laban bago Rapian versus Slack One. Susunod na natin yung mga second round ng tournament. Lapit-lapit na tayo. Isa na lang. Um, After nito, Rapido versus G-Clown na yung sunod natin. Yun. Okay? Start na tayo. Check lang natin. Recording, 3 minutes. Yun. And, full screen, man. Metro Makati, pang pitong laban Yeah. na ngayong gabi, pang pitong laban na ngayong taon. Isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng suportang tunay, live at online, sa inyo lahat, sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga, at syempre sa Flip Top staff, magigay para sa parating natin laban. Yeah. Shoutouts Buenas, shoutouts TMT VIP, Hype Beat, Black Manila, Crown, Real Jokes Clothing, at syempre Flip Top Yun, Beer, iniintay ko pa yung basa pa-sponsor. ko, parating na Joke dito. lang. Isa buhay ang battle na parating. Sa kanan ko, Pasig City represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Apo. Yeah. May pera sa ating eksena, ang dami nagsisidalo. Mga negosyante, napa-importante at walang naabag sa sining na to. At sa kaliwa naman, galing Bambaras, Rizal, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. Hinayaan kasikatan di natitigang. Pinagsama-sama lahat ng lakas ng mga taga-baras hanggang makagawa na ng spirit bomb. Nanalo Yang ng coin toss si spirit Ruffian, pinili niya mauna si Apok. Tig 2 minuto dapat to. Tournament battle to, pitong hurado natin. Pakinggan natin, unang banat, second side, 12. Apok. Yeah, let's go. Ay, papagana, flip up game! Aim. Hey! Idol yan. Gusto mo ko sumunod sa time limit? Isali mo ako sa isa buhay. John, ang sabi niya, ngayon nandito ka na. Sumunod ka, promise ha. Please. Gago. Ina kasi yung ano kasi ni Raffian,
sunugan run niya, 'di ba? 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Yan. Kaya nasabi ni Apok yan. Solid. Sumunod ka, promise ha. Please, pinky swear. Pinky swear. Please! Madaya sa oras kasi this bitch soft. Kaya oras mo na pag ako na ticked off. Pero sinusulit ka lang daw mga ticket nyo. Tangina. Alakas mo rin eh, no? Nagbayad yung mga yan para manood ng mga sikat. Sikat ka ba, bro? Ooh. Sikat ka ba, bro? Feeling mo ikaw pinuntahan ng mga yan? Eh, ubod ka ng bano. Baka di mo nakikilala pinuntahan ng mga yan. Malamang hindi rin ako. Huwag kayong pauto dito. Ba't kayo nabibili? Binahabaan yung rounds para lamang sa pandinig. Hindi halata sa live pero nabubuking sa vid. Kaya alas ng baras ang daming ace up his sleeve. Tingin mo ikinagaling mo yon? Ha? Yung weakness na reveal, inamin mo lang na hindi ka ubra kung even yung playing field. Sino ka, si Doctor Strange? Kasi yung endgame malabo, minamanipulate yung oras para makasilip ng panalo. Pero siya si Raph yan. Nakakatakot naman, Chong. Pinagsisigawan, technical ako! Kahit wala nagtatanong. Verse Vitrum, sabi niya, Francis my son to Francis my son. Ang lakas bumatel. Kayo naman, kinokonekta nyo sa ere para ma-invisible na crossword puzzle. Kasi ginagawa kayong tanga. I-breakdown natin ha, kasi ganito siya mag-prep. Masustok sa FB noon ng battles para sa plan of attack. Magugugil ng idioms na gagawin linya pansapak. Pag buwebeluhan na yung punches, lumalabas yung pagkawak. Kumbaga sa fixed marriages, yung setup sobrang pilit kahit hindi na nagmamatch. Kasi isipin nyo, sa 4-bar Solid talaga yung mga reference ni Apok, no? Talagang bihira marinig. Gaya niyan, fixed marriages. Diba? Solid. Yung setup sobrang pilit kahit hindi na nagmamatch. Kasi isipin nyo, sa 4-bar setup, walang dating yung unang tatlo. Inaabangan nyo na lang yung pang-apat para makapag-react kayo. In short, kung 40 bars per round, basura yung 30, absolutely. At yung 10, puro stretch out punches. Sino ka, si Luffy? Kaya nung... Ooh. Gomo na bars. Luffy, One Piece. Yes. Puro stretch out punches. Sino ka, si Luffy? Kaya nung technical, ha? Sigurado ka ba dyan? Yung narrative, descriptive, alam mo ba yung mga yan? Yung persuasive, reflective, i-define mo dito sa harapan. Sagot. O di ba? Tinatanong kita kasi, hindi ko rin alam. Yan ang pinagkaiba ng... Hindi rin siya gumagamit ng mga yon. Pero solid yung style ni Apok, ang arkitekto. Talagang tapos ang ganda pa nung bitaw, 'di ba? Sa kanya mo lang maririnig yung ganung style, yung pagbitaw ng tan. Hindi nakakaumay yung bitaw ni Apok. May beat talaga. Hindi ko rin alam. Yan ang pinagkaiba ng fanboy na bumatel sa bumatel dahil writer by practice. Ikaw yung battle rap starter pack sa mga aspiring artist. Sa NBA 2K, ikaw yung default sa creative player promise. Kaya Raph ka nga kasi hindi ka pa polish. Kaya wag... Rough yan, hindi pa polish. Hindi pa ba polish si rap yan? Pwede. Pero kasi classic battle rap yung style ni rap yan, diba? Classic battle rap talaga yung galawan nila, batas dati kung paano sila mag-breakdown ng kalaban, paano sila magsulat ng bars, ganon. Pero syempre, kinukonvince ni Apok dito yung mga tao, saka yung judges. Kasi si Apok, polish na yan eh. Kung hindi mag-choke yan, mananalo yan, diba? Ganun ka-solid si Apok. Walang stumble, stutter. Solid si Apok talaga. Promise, kaya Raph ka nga kasi hindi ka pa polish. Kaya wag...
Kaya wag kang feeling, Wilson, sobrang basic ng alam mo. Di porke alam mo yung simile at metaphor, linguistic major ka na, bro. Wag mo kaming daanin sa bola, Wilson. Mga tira mo, bano, you think you're too technical, di ejected ka sa laro. You know? Ooh, dalawang technical, ejected sa laro. Solid. You're too technical. T-O-O, T-W-O, na technical. Wilson. Tapos Wilson, kanina binanggit niya na, siningit niya na yung pangalan ni Wilson eh. Wilson yung sa, Castaway. Tama. Yung bolang may guhit ng, kulay red. Red ba yun? Hindi ko alam kung anong kulay yun. Colorblind ako eh. Kasi nowadays, joker o lyrical, nagwo-wordplay na, tarantado. Kaya paano ka naging angat kung normal na yan sa mga tao? Kaya anong diamond na in the rough? Huwag mo nga kaming ginagago. Madali nga naman pagkamalang diamante, yung mga bubog ng puwet ng baso. Kaya technical Solid, solid. Solid yun. So, parang bubog lang pala si Raffian ng puwet ng baso, di ba? Sikat yun dati, yung mga singsing. Totoo yung ginto, pero yung diamond peke, puwet ng baso. Mahirap talagang ma-distinguish yun kung hindi ka sanay tumingin, di ba? Okay. Isa pa. Nag-wordplay na lahat. Kasi nga, gaya nung sabi ni GL versus Unico, basic lang daw yung wordplay. Doon ba niya sinabi yun? Oh, sandata mo wordplay. Pero basic lang daw yung wordplay at saka requirement yung wordplay na skill. Bukod sa simile metaphor na palaging ginagamit. Wordplay, saka rhyme scheme, isa yan sa mga requirement daw ngayon. Pero sa tingin ko naman, hindi naman ganun. Para sa akin depende pa rin sa sulat kung kahit hindi mo i-wordplay, hindi mo i-simile, i-metaphor, rektahan. Basta sumusuntok yung sulat, okay yun. Pero yung rhyme, ano yan eh, kailangan yan eh. Requirement yung rhyme. Kailangan naka-rhyme scheme. Ay, naka-rhyme scheme tuloy. Naka-rhyme talaga. Saka pansinin nyo, solid yung mga rhyme ni Apok. Hindi talaga gamit, hindi pilit. Hindi mo siya maririnig sa iba. Talagang naghahanap siya ng bagong rhyme, di ba? sa mga tao. Kaya anong diamond na in the rough? Huwag mo nga kaming ginagago. Madali nga naman pagkamalang diamante, yung mga bubog ng puwet ng baso. Kaya technical mo mukha mo. Sa quality check, hindi ka pumasa. Sa gantong stilo, di ka breadwinner kasi sa masa, hindi ka umalsa. Dinala mo yung technical sa bagong level. Yung beats na to buang. Di mo ni-reinvent ang technical, pini-SP mo lang. Solid, di mo in-reinvent ang technical, pini-SP mo lang. Hindi ko ganong gets yung reference, pero yung iba parang feeling ko iba yung naiisip ko sa nire-reference ni Apok dito. Hindi mo tinechnical yung hindi mo in-reinvent yung technical, pini-SP mo lang. PSP kasi may PSP na pangil sa pangil, PSP na PlayStation, yung PSP na laro kasi kino-connect na niya yun sa kino-connect niya na kanina sa NBA 2K, di ba? Too technical. If you're too technical, ejected ka sa laro. Di ba? Pwede. Pero solid. Kung sa PSP na laro yon, hindi mo na-reinvent yung technical foul sa basketball, nilagay mo lang sa laro. Diba? Parang matagal nang may technical eh. Ano yung mga matagal nang may technical sa flip top eh. Ginamit mo lang parang inangkin mo lang, parang ganun. Sinama mo lang sa laro mo. Parang ganun. Solid. Solid si Apok dito. Walang stumble, walang stutter, walang choke. Yun. Paano tatapatan ni Raffian ng round 1? Panoorin natin. Bawi. Sa buhay game! Kung may pinuntaman yung mga tao dito, sa ating dalawa, malamang ako. Dahil ako yung natural tindi. Pagdatihan, pwede mag-overtime. Pagbaguhan, hindi. Tapos, name... O nga, 3 minutes 41. Pero yun naman yung normal na isa buhay battle, di ba? 3 minutes. 3 minutes and 3.5 minutes. Kasi kahit sabihin ni Arik na 2 minutes, bihira yung gumagawa nun. 3.5 minutes. Pag 4 minutes, sobra na. Lalo na yung 5 minutes, syempre.
Pero normal yun, 3.5 minutes. Karamihan nakikita ko ganun eh. 3.5 minutes. Yeah, sa ilong. Name flip na lang Dito, mga dito nakita na natin nagtatry na mag-rebat si Raffian. Sumusundot-sundot na yung rebat niya dito. Pero syempre mas maganda pa rin sana kung merong pre-med na rebuttal si Raffian na ipapasok niya, 'di ba? Kasi kung hindi ka pa sanay mag-rebat, mahalata ng judges yun eh. Mahalata ng tao yun eh. Besides, pwede pang ma-minus sa'yo yun. Lalo isa buhay. Magre-rebat ka sa isa buhay, tapos hindi pasok, baka ma-minus pa yun. Masayang sa round mo. ako. Dahil kung may pinuntaman yung mga tao dito, sa ating dalawa, malamang ako. Dahil ako yung natural tindi. Pagdatihan, pwede mag-overtime. Pagbaguhan, hindi. Tapos, name flip na naman tungkol sa rap. Gas-gas na yan, brother. Ngayon, alam ko na kung ba't si Miss Nina na taga-picture ng mga battles. Kasi tong photographer ng Raw, paulit-ulit lang ng angles. Pero, Photographer ba ng Raw si Apok? Hindi ako pamilyar doon sa detail na yun. Pero tingnan natin, silipin natin. Baka totoo. Comment nyo naman sa baba kung photographer nga si Apok ng Raw. Pero masyadong stretch eh. Stretch yung rebuttal, 'di ba? Hindi ko alam kung pre-med 'yon. Kung hindi pre-med 'yon, okay 'yon, pero medyo stretch mahaba eh. Photographer. Iba ulit-ulit lang ng angle. photographer ng Raw, paulit-ulit lang ng angles. Pero, idol, kamusta? Yeah, round 1 na. Bata pa lang ako, pinapanood na kita. Yeah! Kaya ako nagbabars dahil sa'yo na inspira. Oo nga, idol nga pala ni Raffian to, si Apok, no? Naalala ko tuloy yung Apok ng Pinas, Apok ng Visayas. Pero bakit biglang nagchuchoke ka na? Performance mo ay pumapangit. Sa kabila nun, patuloy pa rin ako sa iyong nanalig. Kahit nagchuchoke ka na, idolo pa rin kita. Sana bumatil ka na ulit, Idol Balakid! Sabi na eh. Ano akala mo, Idol? Nananalig, balakid. Pero hiningi niya to eh. Sabi nga ni Slack, 'di ba? Hiningi daw ni Raffian si Apok. So parang gusto niya talaga makabattle si Apok. Pwede nating sabihin idol niya talaga. Mananalig, balakid. Nagchuchoke ka na. Performance mo ay pumapangit. Sa kabila nun, patuloy pa rin ako sa iyong nanalig. Kahit nagchuchoke ka na, idolo pa rin kita. Sana bumatil ka na ulit, Idol Balakid! Pasensya, naghihikab. Ano nga, Idol? Ano akala mo, Idol kita, Ralph? Ulol, di pwede, Brad! Palabas to ng bata at yung pangarap mo mag-champion ay Wreck-It, Ralph, di ba? Gusto mo din ako makalaban? For obvious reasons, Barfest. Dating meta na artist, tinapat sa meta na artist. Pero luma na, estilo mo, brother. Gusto niyo makita kung Medyo off din yung rhyming ni Raffian eh, no? Ralph, Brad. Dating meta na artist. Ngayon pinapat sa meta na artist. idolo pa rin kita. Sana bumatil ka na ulit, Idol Balakid! Ano nga, Idol? Ano akala mo, Idol kita, Ralph? Ulol, di pwede, Brad! Ralph, Brad. Parang lazy rhyming. Palabas to ng bata at yung pangarap mo mag-champion ay Wreck-It, Ralph! Para lang ma-reference sa I'll Wreck It Ralph. Di ba? Gusto mo din ako makalaban? For obvious reasons, Barfest. Barfest. Dating meta na artist, Artist. tinapat sa meta na artist. Pero Meta na artist. luma na, estilo mo, brother. Gusto niyo makita kung paano siya bumatel? Brother, battle. Gusto niyo? Itong si Rap de la Puente, panggap na intelihente. Ayaw niya sa mga naglalabrap at mga gumigenggeng. Gusto niya, track niya lang, pakinggan niyo sa headset. Umiyak nung umalis si Batas, nawalan siya ng best friend. Oh, Headset. Oh, pwede. So, hindi naman pala laging off yung ano niya, no? Yung rhyming niya. Yung mga solid din. Siguro yun yung mga filler line na niya kapag off yung rhyming.
Kaso hindi ganun yung step ni Apok eh. Hindi ganyan yung step ni Apok, rap yan. Sino bang pinakamagandang nag-choreo ng Apok? Si Apex ba? Sino pa ang magandang nag-choreo kay Apok? Hindi ko matandaan yung pangalan. Hindi ko ma-picture out sa utak ko kung sino yung magandang choreo ni Apok. Pero merong magandang choreo si Apok. Apok versus Poison. Nag-choreo din ba si Poison doon? Quarantine battles yun eh. Si Rap de la Puente, panggap na intelihente. Ayaw niya sa mga naglalabrap at mga gumigeng-geng. Gusto niya, track niya lang, pakinggan niyo sa headset. Umiyak nung umalis si Batas, nawalan siya ng best friend. Oh, di ba Best friend mo pala si Batas ha? Umiyak ka pala ha? parang tanga yan? Wala nagbago sa'yo man. Parang tanga yan, man. Pagiging rapper ng 2 dekada, yan result. Unggoy, sayang ang ape sa iyong pangalan kung di ka na nag-evolve. Gulat Ape? Ape? Apok? Ape? AP yun eh. APE yun, di ba? Ito na naman tayo. Dapat i-appreciate ang bars, sabi ng mga katapik squad natin, mga idol natin. Pero hindi po, boss. Pasensya na. Bias ako. Nasaan yung ape sa Apok? AP? Nasaan yung E? Unggoy, sayang ang ape sa iyong pangalan kung di ka na nag-evolve. Pilit ba? Sa akin, pilit. Bobo. Sabihin nyo, bobo ako, pero pilit yun. Ape sa Apok. 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 Yung bigkas niya kasi, apok. Apok. Pag apok. Apokalipto. Apok. Apocalypse. Apok. 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 Ape. Pwede. Pero sa spelling kasi, sa tunog, oo. Pasok yun sa tunog. Wordplay ng sound. Pero sa spelling kasi, rough. Apok eh. Ape. Hindi ko siya trip. Parang pilit. Kasi E yung ape. A-P-E. AP. AP lang nakuha dun sa ape. Siguro kung mag-wordplay ng ng salita, at least 3 letters man lang sana, hindi 2 letters lang. 'Di ba? So pwede ko palang i-wordplay yung Atlas sa 80. Well. Sabi nga ni Idol Apok, rough pa daw si Rough yan. Hintayin natin ang pagiging polish. Unggoy, sayang ang ape sa iyong pangalan kung di ka na nag-evolve. Gulat ba? Halata sa mata mong nag-dilate. Dilate. Pasensya ka na ape, di mo ko kaya sa aking primate. Solid yun, solid. Nag-dilate. Lumiit. Tama, lumiit yung mata. Hindi mo kaya sa aking primate. Primate, unggoy. Yung pangalan kung di ka na nag-evolve. Gulat ba? Halata sa mata mong nag-dilate. Pasensya ka na ape, di mo ko kaya sa aking primate. Solid. Di ba na lang kung nandito si Batas, yung nagturo sa'yo ng art, binigyan ka pa ng treat nung natutunan mo mag-bark. Kaya kahit tumagal ka ditong hayop ka, hindi ka vet, tuta ka ni Mark. Pag hinamon daw ito ng suntukan yung astapang honor section. Kaya nga sinama mo si Mark nung kinumpronta mo si Scientifico dati, dapat dehins minention. Nalaman tuloy namin na pinoprotektahan ka lang ng batas, parang nasa witness protection. Ngayong wala na yung Witness protection. Scientifico. I-connect natin. Pwede. Tignan natin kung connected talaga. kinumpronta mo si Scientifico dati, astapang honor section. Kaya nga sinama mo si Mark nung kinumpronta mo si Scientifico dati, Kinonfronta niya si Scientifico. So, ibig sabihin, meron silang issue. Pinuntahan niya si Scientifico. dapat dehins minention. Nalaman tuloy namin na pinoprotektahan ka lang ng batas, parang nasa witness protection. Ito, hindi ako pamilyar sa batas. Pero marami-rami tayong napanood ng mga criminal case. Tapos mga may kinalaman sa law. Kapag ka ikaw ay nasa witness protection program,
ikaw yung witness. Pero kung ikaw mismo ang kumompronta doon kay sample nga, kung totoo yung sinasabi, ikaw yung kumompronta kay Apok. Si Apok, kinompronta niya si Scientifico. Tapos kasama niya yung batas. Possible. Pwedeng i-connect pala. Pwedeng i-connect na nasa witness protection program si Apok. Ganon. Parang nasa protection siya ni batas na kinompronta niya. Kaso nga lang kasi, pagka kasi ikaw yung kumompronta dun sa kaaway mo, dapat meron kang testigo. Kasi ang nangyari, kung totoo yung sinasabi ni Rapian dito, dapat ang nangyari kasi, ito, sa Scientifico, Apok. Tapos may witness si Apok dapat. Sana. Ang nangyari kasi, sinasabi ni Rafian, si Apok na yung kaaway ni Scientifico, siya rin yung witness. 'Di ba? Pero sa mga judges kasi, 'di ba, pag may dalawang kaso, may witness sila, ibang tao, hindi rin sila, 'di ba? Para masama yung tao na yon sa witness protection program. Tama, 'di ba? 'Di ba pag may mga drug lord ganyan, politiko na kinakastigo sa korte, may witness, pero hindi din yung politiko na yun. Kaya medyo off siya sa akin. Sa unang dinig ko pa lang off na eh. Ha? Si Apok na yung nangumpronta, siya rin yung witness. Siya na rin yung pinoprotektahan, 'di ba? Pero kung meron tayong mga nanonood diyan na pamilyar sa batas, paki-correct naman ako kasi hindi naman ako nag-aral ng law, pero para sa akin lang yun yung pagkakaintindi ko. Kung iba yung interpretation natin, maaari na possible na ikaw yung kumompronta, ikaw rin yung witness. Tapos ikaw din yung isasama sa witness protection program. Pwede siguro yun. Sana pwede yun para hindi off yung bar ni Rafian. Yun lang naman. Pakinggan ulit natin, din diretso na tayo. Tunan mo mag-bark. Kaya kahit tumagal ka ditong hayop ka, hindi ka vet. Tuta ka ni Mark. Pag ginamon daw ng suntukan yung astapang honor section. Kaya nga sinama mo si Mark nung kinumpronta mo si Scientifico dati, dapat dehens minention. Nalaman tuloy namin na pinoprotektahan ka lang ng batas, parang nasa witness protection. Ngayong wala na yung amo, sa'yo wala nang natakot. Tuta ka na trinay ng batas, parang K9. Tas di mo pa naamoy mga dala kong pasabog. Ngayong wala na yung amo, tinatawanan ka nila. Dahil di mo ko kaya sa gera, lalo't wala kang amo. Binabalaan na kita! Ngayong wala na siya sa flip-top, gusto mo maging bagong si Mark, di ba? Mali ang hangad. Nung flip-top anid, tamang sayaw siya. Hindi porket marunong ka mag-cha-cha, pwede ka na maging bago sa ligang batas. Kaya ganyan ang antas. Charter change, bagong batas. Medyo naka-incline si Rafian sa batas sa mga law dito, no? Law shit. Hangad. Nung flip-top anid, tamang sayaw siya. Hindi porket marunong ka mag-cha-cha, pwede ka na maging bago sa ligang batas. Kaya ganyan ang antas. Dahil sa ang iyong guro, dati pa tiyong. Atheist daw, Solid. pero sinunod lahat ng turo ng Panginoon. Atheist? Pero sabi mo sa isa mong kanta, ako ay karagatan, ikaw ay batis. Wais, salamat sa pagtitiwala mo, boss. Pero kung tong atheist na karagatan ngayon ay aking lalakaran, maniwala kaya siyang ako ang Diyos. Yung tingin sa sarili, mataas ba masyado? Reference sa kanta. Ako'y batis, wais. Karagatan, lalakaran. Saang battle ba ni Rafian yung nilakaran, tinapaktapakan ka ng mga biktima ng bataan, nilakaran at tinapaktapakan na. So parang naulit lang pala yung bar niya na yun, ano? May nilakaran na siya dito, tapos may nilakaran pa siya dun sa kasunod. Pero pwede naman, nauuso na kasi yun yung parang sinasabi mo yung dati mong sikat na bar. Pwede yun. Kasi dati ang tawag nila doon, na-recycle, 'di ba? Pero kung iba na may konsepto, sa bagay dito, naglakad siya sa tubig, yung hindi ko alam kung previous battle niya 'yon o
yung battle pa niya na susunod, yung nilakaran. May nilakaran siya sa Bataan, 'di ba? Aking lalakaran, maniwala kaya siyang ako ang Diyos. Yung tingin sa sarili, mataas ba masyado? Kabago-bago, dapat ba ako magbago? Pasensya ka na ngamin. Pero joke lang, di ako mag-a-adjust sa'yo, putang ina mo, ikaw mag-adjust sa akin. Isang taon nang nakalipas nung hinamon ka sa battle. Meron siyang pasikretong ano dun, ha? May pa wordplay siya dun. Pasensya ka na amin. Ngamin. Ngamin, amin. Tapos nakaganon. Maganda yun, maganda yun. Meron hindi pinipilit na wordplay. Ako ay karagatan, ikaw ay batis. Wais, salamat sa pagtitiwala mo, boss. Pero kung tong atheist na karagatan ngayon ay aking lalakaran, maniwala kaya siyang ako ang Diyos. Yung tingin sa sarili, mataas Ganun pa rin. Medyo ano pa rin, boss, Diyos. Batis, wais. Batis, wais. Tinawid niya yung rhyme para mapunta sa boss. Then, papunta sa Diyos. Ganun pa rin, one syllable rhyming. Ang tanong, ito hindi kasi ako sure talaga kung mako-consider ba nating bara. Kung paano ba natin kino-consider yung bara. Paano nyo ba kino-consider yung bara? Kung malakas or may mga elements siya kagaya ng dapat naka-rhyme, naka-multi, dapat may punto, ganun. 'Di ba? Pero kung naka-rhyme siya ng one syllable, sabi nga ni Apex, not counted. Pero yun ay sa rebat. Kung rebat daw na one syllable rhyming, not counted. Pero ito ay sulat na one syllable rhyming, paano pa yun? 'Di ba? Counted pa ba yun? Boss, counted pa ba yun? Sa inyo, counted pa ba yun? One syllable lang yung rhyme, pero nakasulat, nakapaloob sa bars. Counted pa ba? Pero ang importante naman kasi, 'di ba? Ano naman 'to sining. Importante naka-rhyme. Okay na 'yun basta naka-rhyme kahit lazy rhyming, 'di ba? ba masyado? Salamat sa pagtitiwala mo, boss. Pero kung tong atheist na karagatan ngayon ay aking lalakaran, maniwala kaya siyang ako ang Diyos. Yung tingin sa sarili, mataas ba masyado? Kabago-bago, dapat ba ako magbago? Pasensya ka na ngamin. Pero joke lang, di ako mag-a-adjust sa'yo, putang ina mo, ikaw mag-adjust sa akin. Isang taon nang nakalipas nung hinamon ka sa battle. Sugal yun, pero ngayon kakashout ng malaki, parang nag-scatter. Mahina ka na, battler. Utusan ka lang ni Mark, ikaw ay battler. Ako dala ko hit. Mahina ka na Butler. Ikaw utusan ka lang ni Matt, ikaw ay Butler. Pero naka-wordplay na naka-double meaning na sana yung mahina ka. Mahina ka. Yung Butler, naka-double meaning na yun sa una, tapos sinabi pa ulit. Sabagay, style to ni rap yan, di ba? Parang magpapaulan ng magpapaulan. Malat Jimmy Butler, maganda mga palabas mo Butler noon. na naman. Ngayon, Doctor Strange, pumapangit na parang Marvel. Kung Butler, Marvel. Maganda sana, okay sana, tanggap ko sana. Sa akin palag sana sa akin yun kung 4 na Butler, kaso minarbel niya yung huli. yun, pero ngayon kakashout ng malaki, parang nag-scatter. Mahina ka na, Butler. Utusan ka lang ni Mark, ikaw ay Butler. Ako dala ko hit, malat Jimmy Butler. Maganda mga palabas mo noon. Ngayon, Doctor Strange, pumapangit na parang Marvel. Kung tingin mo tayo yung match, ako ay lighter. Dahil isa buhay, kala nyo susunod ako sa oras. Siyempre, kaya nga time, sir, and wise. Kung tingin mo tayo match, Pangit na parang Marvel. Kung tingin mo tayo yung match, ako ay lighter. Ito yung take ko dun Ito ay take ko dun. Kasi naka-double meaning sa lighter, 'di ba? Lighter na umaapoy, lighter na mas magaan. Kasi pwede mo siyang marinig Ang unang maiisip mo, lighter nga. Pero pangalawang maiisip mo, lighter, mas magaan. Mas magaan ka ba, boss? Mas magaan ba si Idol Rapian kaysa kay Apok? Tingin mo tayo ay match, posporo. Ako ay lighter. Pero kung doon mo pagbabasihan yung yung bara. Oo, mas malakas yung lighter. Mas malakas yung apoy ng lighter kaysa sa posporo. Pero syempre, kung i-base mo pa sa double meaning, kasi hindi naman pwedeng walang double meaning, di ba? Ano yun? Bawal mag-isip, di ba?
Pag sinabi mong walang double meaning yung mga sinasabi ko, huwag kayong mag-isip ng iba. Paano yung freedom of ano namin, thinking, 'di ba? Kung merong freedom of speech, merong freedom of thinking. Yan. Pwede kang magsalita ng gusto mong sabihin, pwede kong i-interpret 'yan ng gusto ko. At ang interpretation na naisip natin sa pangalawang meaning ng ako ay lighter, mas magaan daw si Rapian kay Apok. Yun naman yung akin. Dalawa kasi yun eh, 'di ba? Mas maapoy si Raf kaysa kay Apok dahil kung si Apok ay posporo, si Rafian ay lighter. Pero kung ibabase natin, ako ay lighter. Doon sa phrase na ako ay lighter, mas magaan si Rafian kay Apok. Dahil sa buhay ka, alam nyo, susunod ako sa oras. Siyempre, kaya nga time, sir, and wise. Bakit ito ang dami? Yes, master! Yes, master! Smash it. Smash it. Okay, ayan. Sumunod sa oras. Parehas lang sila ng oras halos dikit lang sila ng oras ni Apok. Round 1, Apok ako dito. Medyo stretch para sa akin yung round ni Rafian. Meron siyang mga wordplay doon na pilit. Then, in terms of rhyming naman, mas lamang si Apok sa rhyming. At yung flow, maganda yung flow ni Apok. Punto, solid din. Rafian, meron siya mga points na bumabalik sa kanya. Parang meron siya mga sinasabi na pagka hinimay at binigyan ng ibang kahulugan ay babalik sa kanya. Pero syempre, well, depende naman yun kung ano. Pero unang dinig ko talaga dun sa lighter, mas magaan. Hindi yung light. Yun ang una. Kasi, syempre, kung nakikinig tayo, naghahanap tayo ng double meaning. Kasi yun yung malakas eh. Yun ang malakas na bars eh. Yung may double meaning, di ba? Pinasikat ni Balaki dyan, double meaning eh. Yun ang malakas. Saka yung Butler, sana, kagaya nun, yung Butler. Tatlong Butler na pare-parehas na Butler. Maganda yun kung iba-ibang meaning ng Butler sana yung ginamit. Then, 4 sana. Kung pare-parehas na Butler, mas maganda kung 4 para 4-bar setup, diba? Kasi ang huli, nilagay marble eh. Diba? Akala ko nga, sasabihin niya, Butler din si Doctor Strange. Pero sinabi, marble eh. Round 1, dikit ng onte, pero Apok ako dun. Apok. Round 2 game. Ano ba tayo? Mahaba-haba to. Okay! Game. Alright. Funny you mention yung Flip Top Anniv. Ito, true story. Nag-private party kami nung Flip Top Anniversary. Alam nyo to? Tangina. Ganito yung eksena, kaya imagine niyo. Flip Top game? Yeah. Si Smaglas, Luxury at Husky, masaya nagsa-cypher buong gabi. Si Shaboy, sobrang wasak, nakabrief sa isang tabi. Di ba? Ako may kasayaw na chick. Alam nyo na, kasi malakas yung dating. Si Rafian, ayun, nasa isang sulok. Naka-hardcore pose pa din. Taina parte yun, battle mode ka pa rin. Naka-brief na si Shaboy eh, no? Nagsa-cypher na sila, Smaglas, Luxury, tapos may kasayo na siya, naka-hard mode ba, naka-battle mode pa rin si Rapian. Huwag ka na mag-alibay. Hardcore ka pa, tapos yung beer mo, San Mig Light. Party mo. Saan Miglight ka, boy? Saan Miglight ka lang pala, Rapian eh. Na kami. Seryoso pa rin si Gago. Feeling mo, nasa battle ka pa rin kasi nga nasa bar tayo, tarantado. Alam namin, may soft side ka rin. At hindi naman yung crime. Ano yun? Pag sinabihan ka ng nanay mo na, I love you, anak. Ano sagot mo? Fuck you, ma. Time. Ganon? Solid. Kaya lahat ng liligawan mo, nagiging man-hater kasi pick-up line nito, rough man ako, ikaw ang aking sandpaper. Ganon? Pero maiba tayo. Napanood ko yung music video mo. Yung next, nakakamangha. Sino dito nakapanood ng music video nito? Trick question, wala. Yung, imagine nyo, yung location na sa tennis court, nakasando siya, shades, tas naka-baseball bat si Aport. Tal, ikaw lang yung kilala ko nagbe-baseball sa tennis court, pero okay din yung music video.
Gandang silip nun, puta. Parang sinabi niya, tinipid yung music video nyo. Bukod sa tinipid, mali pa yung concept. 'Di ba? Naka-baseball bat sa tennis court. Siguro pinakita yung net ng tennis, kaya talagang halata. Pero kung hindi pinakita yung net ng tennis, possible na nag-ano lang siya, battling lang, 'di ba? Pumapalo-palo lang sa loob ng tennis court, possible. Kaso kung may net ng No? tennis, Ang ganda ng kung may net ng tennis, 'di ba? Talagang tennis court. naka-baseball bat si Aport. Tal, ikaw lang yung kilala ko nagbe-baseball sa tennis court. Pero okay din yung music vid, no? Ang ganda ng vision. Gumigeng-geng sila doon sa tennis court ng subdivision. Sabi na eh. Todo promote para sa views, pero bakit sablay? You wanted to cause a racket but no one batted an eye, aray. Shit! You want to cross the racket but no one batted an eye. Putang ina. Solid. Solid. Bakit sablay? You wanted to cause a racket but no one batted an eye, aray. Solid pa yung yung performance, racket. Tapos sa kabila, batted. Woo! Well, kunento ko mga yon para makita nyo lahat na yung tough guy image niya, tangina panggap. Armor lang kanyang persona. Tony Stark Salente. Iron Man kanyang imahe pero puso niya ay peke. Ebidensya? Exhibit A. Pinalo ka sa puwet ni Nico pagkatapos kanya banggain. Exhibit B. Dinuraan ka ni Harlem tas nagrant ka lang sa vid. Exhibit C. Pinahiran ka ng kulangot ng Vitrum, yo! Tangina, talpalag-palag din. Dapat nagsumo wrestling ka na lang kasi push over ka sa ring. Alam nyo kung bakit? Ooh. Shit. Oo nga. Kung gangster ka, dapat pumapalag ka dun. Kung yun yung persona mo kung persona mo ay pang-gangsteran, pumapalag ka dapat sa ganun. Pero kung persona mo ay GL, okay lang kahit hindi ka pumalag sa topic ni Sur, kay Sur babalik yun. Pero gangster daw kasi siya. Yung in-establish na ni Apok sa kapansin ko rin, parang gangsteran nga yung style ni Raf yan eh. Nandadarag, di ba? Nandidikdik, ganyan. Pinahiran ka ng kulangot ng Vitrum, Push yo! over. Tangina, talpalag-palag din. Dapat nagsumo wrestling ka na lang kasi push over ka sa ring. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Lagi nababanggit yung nanay at ate niya sa battle. Pero tignan nyo yung bigger picture. Walang mention ng kuya o airpat. In short, wala kang father figure. We're all products of our own environments. At kasama ka doon, rookie. In short, lumaki kang ganyan kasi napaligiran ka ng pussy. Shit. Yun nga yung nagiging issue ngayon sa mga kabataan, wala daw father figure. Diba? Yan, isa yan sa mga issue ng lalo sa Amerika. Kasi medyo addicted din ako sa sa masculinity shit, self-improvement, yan. Isa to sa mga outlet ko. Itong pagre-review ng battle rap para makalayo ako sa pagbababad sa YouTube na hindi nagke-create. Kaya ako nagre-review nito. Isa yun sa dahilan. Kasi sa manliness and self-improvement, category yung pagbi-binge watch ng YouTube video. Category yun ng hindi pag-improve ng sarili. Pero kung nagki-create ka, isa din yun, parang naka-counter mo yung pagiging addict sa pagkakaroon ng addiction sa pagbi-binge watch ng YouTube. Kasi usually, talaga nagbi-binge watch talaga ako ng YouTube maghapon. Especially battles ng flip top. Kahit ayun, nagbi-binge watch talaga ako ng battle ng flip top. Talagang fan ako talaga ng flip top dating-dati pa. Yan. Siguro sa dami ng battle na napanood ko at hindi ko na napapanood, medyo nakakalimutan ko yung mga reference. Yun. Yung isa sa mga kahinaan ko ngayon, kung sino yung battle, kung kanino sinabi to. Yan. Medyo nakakalimot na tayo sa ganyan. Pero in terms, balik tayo dun sa walang father figure.
Yun nga daw yung mga nagiging karamihan problema dahil sa mga divorce o hiwalay sa asawa. 'Pag lumaki daw sa nanay yung bata, ah, lumaki sa mga kasamang mga babae, nawawala yung pagiging manly. Siyempre, yun na rin yung tinuturo ng society ngayon, 'di ba? Maging weak ang mga lalaki, feminism, pero wala naman akong pake dun sa topic na yun. Dun ako sa self-improvement shit at wala akong pake sa feminist. Wala akong ano diyan, wala akong comment sa feminism or sa ibang shit man na nangyayari sa walang father figure. Ang ang ano ko ngayon ay self-improvement. Pero solid yung line. Walang mention ng kuya o airpat. In short, wala kang father figure. We're all products of our own environments. At kasama ka doon, rookie. In short, lumaki kang ganyan kasi napaligiran ka ng pusi. Kasi napaligiran ka ng pusi. Pansinin nyo rin, karamihan ng nanonood, lalaki, syempre. Pero marami ding nanonood ng babae dyan. Karamihan naman ng mga nagko-comment, yan, lalaki rin. Then, karamihan ng battle rap, lalaki. Na-introduce na yan sa babae ngayon. Kaya siguro pagka yung bara ni Apok na yun, solid talaga. Bakit hindi ka daw pumapalagraph yan? Yun. Kasi isipin nyo, kasi napaligiran ka ng pusi. Kasi sa mga kuya, sa mga boys na may kuya at airpat, gets nyo to agad. Pag napatrouble ka, pahay nila, tangay na palag. Yeah. Di mo alam yun. So anong pahay sa'yo ng nanay mo? Nung misa ka na sa pack, Wilson, pag ginawa kang bitch, hayaan mo na ang anak. Ganon. Feeling ko, stutter joke. Feeling ko nag-stutter si Apok dito, nag-joke. Tapos naka-freestyle siya or stutter nga. Kasi feeling ko humina yung punchline eh. Feeling ko iba dapat yung punchline nun. Pero legit yan, kung meron kang kuya, airpods, palag. Diba? Palag agad. So anong pahay sa'yo ng nanay mo? Nung misa ka na sa pack, Wilson, pag ginawa kang bitch, hayaan mo na ang anak. Ganon. Hayaan mo na ang anak. So, Or siguro nag-expect siya ng crowd reaction. Pero knowing Apok, hindi yan nag-expect ng crowd reaction. Spit na lang niya yung line niya. Siguro ito na yun. Ito na yung stutter ni Apok. Ayun na. so, Nagkaganon na siya eh. Isa na yan sa mga palatandaan na nag-choke si Apok. Sayang. Ender mo na, boss. Ender. Stutter yan pagka ganyan kahaba. Shit! Ender na. okay, tama na yung dead air. Next na lang tayo. Pero ito na, round 3. Rough yan. Sige, sa'yo na tong round 2. Gago. Okay, Hindi, boss. Fuck. Sa'yo dapat yun eh. Solid yun eh. Siguro sobrang ganda nung ender ni Apok dito na gusto niyang i-spit. Minus yun eh. Ender yun eh. Sayang. Pero solid yung bars niya dito. Solid yung puntuhan niya dito. Solid. So, syempre, pagdating sa judging, ang makikita ay yung mali mo. Diba? Hindi naman yung tama mo eh. Hindi mo makikita yung tama mo eh. Mamaminusan ka pa din. Sayang. Pero solid yung round 2 ni Apok. Sayang. Tangina, nag-choke na naman. Tapos kinall out pa. Tawa may halak. Pag nag-choke siya, sasabihin sa kanya ng tama ng tatay niya, hayaan mo na anak. Shit, naribat. Solid yun. Naribat mo yung yung huling bar kung saan siya nag-choke. So, burado na yun. Kahit gaano ka solid. Tapos may ribat pa ako. Tanginan to, nakalimutan ko tuloy. Pero yung ribat ko, yung choco ribat lang, men. Pero sige, wag na natin pasinin. Matagal na to. Tangina yung choke ko, ribat lang. Pero sabi mo kay Juan Tamad, kikidnapin ko baby mo, tas sisibakin ko sa puwet. Shit. What the heck?
Ano, rebat lang yon at wala kang na-say? Pero matanda ka na, Tito, badang mang-rape. Nung naisip mo yun, Dito ba dang mga alam mo, astig, no? Gusto mong gasain yung bata, ang bagsik mo. ang ina mo ba dang bagsik? Gago. Nung nasabi niya yon, pang-impyerno ka rap. Biruin nyo, sisibakin yung baby, sobrang hardcore. Pwede na siya maging pinakademonyo mag-rap. Teka, pamilyar na sabi mo na ba yung repa? Pero tinalo ka ni Poison, di ba? Kaya ang bobo din. Demonyo daw mag-rap, umaasta pang may devil gene. Pero tinalo lang ni Moko Jean. Gusto mo makitang talo tong demonyo sa battle? Bigyan mo ko, Jean. Ba't ako matatakot sa demonyo? Eh saksi yung Tres Diablos nung nakipagdurugan to sa ilalim. Ba't ako matatakot sa demonyo? Sa sunugan ako nang galing. Di ako matatakot sa'yo. Kahit mag-battle tayo every day. Alam niyo na nangyari sa self-proclaimed na rap devil na dating nakamanban. MGK, matanda ka na, tama na pakikipagdakdakan. LBJ, total malapit ka na mag-38, mamamatay na to sa 38, di ka heavyweight. O matanda na yan, pero walang Sayang. Total ikaw, malapit ka na nag-38, mamamatay sa 38, Revolver 38. Pero feeling ko, naulit kasi 38, 38. Kung sinabi niya na total ikaw ay 37 o 37, total ikaw ay 37, mamamatay ka na sa 38. Pwede sana, no? dakdakan. LBJ, MKJ, LBJ. total malapit ka na mag-38, mamamatay na to sa 38, di ka heavyweight. O matanda na yan, pero walang pinagkatandaan. Sarili nga niyang sulat, di niya matandaan. O choker ka, alam na nila, di mo na kailangang kim-kimin. Walang background sa MMA at pag-choke, pero leeg mo kaya kong gilitin. Isipin natin kung saan nga ba nagmula yung sakit niyang malubha. 2012 may nakalaban siyang verbang alias. Doon din nagmula yung linya na, ako pinakademonyo mag-rap. Teka. Tapos biglang nautas. Sobrang pagkapahiya, nakakaawa yung muka. Si Ginoong Rodriguez, gusto siya ilahin palabas. Sobrang tagal ng choke, parang legal yung smoke at wala nang nagawa yung batas. Umas! Kalaban mo si Verb, tas mga salita sa utak mo nawala. Isipin mo nga yun, na nung kalaban mo si Verb, mga words mo missing in action. At magmula nun, nagchuchoke na siya taon-taon. Kung magchuchoke ka pa ngayon, magpalit na ng pangalan, bro. Anong apok? Baka pokpok sa dalas mo mag-choke. Ano? Sa dalas mo Na-off talaga ako pagka, sa akin lang. Pag yung sinasabi nila yung choke, tas gumaganon sila, na-off lang ako. Parang dinidemo mo kung paano tsumupa, di ba? Off yun, na-off ako dun. Parang gay shit siya. Sa akin. Kasi manly sila eh. Manly yung appearance nila, tas gaganon sila. Off talaga ako dun. Gay shit. Paano mo nalaman? Ha? Tinuturuan. Pwede mo sabihin na tinuturuan ko yung jowa ko tsumupa. Pwede. Pero i-demo mo. Ganun ba? I-demo mo kung paano tsumupa. Gay shit yun sa akin. Gay shit sa akin yun. Hindi ko trip yung ganun. Yung pagsasabihin ng choke. Chupa agad yung, syempre chupa yung pero i-demo mo na gaganon ka. Shit yun. taon-taon. Kung magchuchoke ka pa ngayon, magpalit na ng pangalan, bro. Anong apok? Baka pokpok sa dalas mo mag-choke. Diba? Sa dalas mo mag-choke, pinag-isipan mang maigi ang Death Architect. Ibang nakakalimot, puro ganto tong lintik. Parang Pipe, dapat Deaf Architect. Kaya tong Deaf Pipe, def. Di ba ang Pipe mute? Def bingi. Though def yung sign language na ginagamit ng mga Pipe at bingi. Di ba? Yung sign language ginagamit ng Pipe at bingi. Pero mute kasi yun, hindi deaf architect. Mute architect. Off ka doon, Raf. Sorry, bro.
Pero nakita ko yun. architect. Ibang nakakalimot, puro ganto tong lintik. Parang pipe, dapat deaf architect. Pipe, pero bingi. Pero usually daw, ewan na, hindi ko sure hindi ako pamilyar sa case eh. Pagka daw bingi, usually ay pipe. Kasi hindi sila marunong magsalita. Ay, hindi sila nakakarinig ng salita. So, hindi din sila makakapag-enunciate ng words. Kaya usually, pag bingi ay pipe. Pero, kasi, sinimulan niya sa pipe. Hindi naman lahat ng pipe bingi. 'Di ba? Karamihan nga, usually nga, pag pipe, pag mute, hindi sila bingi. Malakas yung hearing nila. 'Di ba? Yung deaf, sila yung usually na pipe. Tama? Tama ba ako? Kasi sa mga encounter ko, yun, ganun eh. May mga deaf na hindi pipe nakakapagsalita eh. Pero karamihan ng na-encounter ko na pipe, hindi sila bingi. Nakakarinig sila. Naiintindihan ka nila. 'Di ba? Balikan ulit natin, natatawa talaga ako. Solid. Nag-isipan mang maigi ang deaf architect. Deaf Ibang architect. nakakalimot, puro ganto tong lintik. Language. Parang pipe, dapat deaf architect. Dapat di mo na sinabi yung pipe. Puro ganito yung lintek. Puro ganito yung lintek. Isa kang deaf architect. Diba? Sign language eh. Sign language, isa kang deaf architect. Kaso nga lang, choke. Choke kasi walang masabi. Pipe, walang masabi. Kaya mo na natin. Okay na yun. Kaya tong deaf architect, Okay na yun. Okay na yun. 1 hour. Round 2 pa lang tayo. Sobrang solid. dadanasin hirap, pagsabay damage. Vitrum, siya ang tunay na naka-invento ng flip-top sign language. Freestyle. 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 Ewan off din ako sa ganun. Wala akong pake kung freestyle o written yan, basta solid yan. Solid yan. Kasi nga lang, kasi pagka freestyler kasi, pinagmamalaki nila na freestyle yon. Ngayon lang nila naisip. Pero sa akin kasi, naisip mo man ngayon o kahit nung isang araw, naisip mo pa rin yun. Walang nakakabilib sa naisip. Diba? Hindi ako nabibilib kung naisip mo yun ngayon. Oo, halata naman. Hindi mo na kailangan sabihin na freestyle yan. Mararamdaman ng tao na freestyle yan. Siguro ano lang. Kasi dati kasi maraming freestyler na lumalaban sa writer, sa nagsusulat. Tapos, binabrag nila na freestyle to. Ito freestyle lang to. Ito freestyle to. Pero yung ganun na maiksi lang naman, flip-top sign language, maiksi lang naman, hindi mo siya dapat i-brag as freestyle. Kasi, maisip ng tao, hindi, written yan. Maiksi lang. Hindi, written yan. Hindi naman yan observational freestyle, di ba? Siguro ngayon, anything goes na hindi naman observational freestyle ay hindi na counted as freestyle. Kahit sabihin mo na freestyle yun. Kasi pwede ka na magsulat ng pre-med, di ba? May pre-med rebuttal nga, hindi na freestyle yung rebuttal eh. Inisip na yun habang nasa round eh. Yung freestyle ang freestyle na lang na na-appreciate ko ngayon is yung observational freestyle. Yun na lang para sa akin ang totoong freestyle. Kasi may idea ka na dyan eh. Gagawin to ni ganito. Pag ginawa niya to, freestylean ko siya kung ano yung ginagawa niya. Observational freestyle yun. Pero may idea ka na eh. Kasi may battles na eh. May review na eh. Marireview mo na yung mga battles ng laban. Solid. Pero solid na yung flip-top sign language eh. Sinundutan pa ng freestyle eh. Freestyle. Once a year bumatel dahil sa choke. Sumali pa ng turna. Bago ko si Raulo yung pabida. Bago ka sumali ng isa buhay, isa ulo mga linya. Ako nang bahala dito, Nigma. Sa makakalimutin na yung salita, lagi nasa dila, nasa dulo. Headshot, kabisado na siguro, ngayong bala nasa ulo. Basag na yung bungo mo. Palag kong na-insulto. Ngarat dyan sa abuso. Pag merong laban, pagandaan mo bawat diskurso. Mahal niya daw ang battle rap, bakit rap may battle kat di mo sinasa puso? Solid. Solid yung ender na Raffian.
Tapos wak yung ender ni Ipok. Naribatan pa. Sayang, sayang. Dikit sana to kung yung after nung anak, time na yun. Okay na yun, di ba? Time na. Para hindi ka na nag-choke. Sayang, no? Maganda siguro. Feeling ko maganda yung ender ni Ipok kasi kaya pinilit niyang kapain pero hindi niya nakapa. Nag-give up din siya. Round 2, rough yan to. Round 1, Ipok. Round 2, rough yan. Wak, wak, wak! Dito ko lang. Okay, choke angle sa 2024. Ba't ako dumama bad trip? Ikaw yung choker, hanggang ngayon wala kang maisip na bagong topic. Tanginan to. Bagong topic kay Ipok? Wala eh. Wala. Choke lang talaga, Ipok. Wala talagang bagong topic sa'yo. Dancer, choker. Yun. Yun na talaga yun. Pero kung nakapag-introduce ka ng bagong topic kay Ipok, solid yun. Pero dahil nag-choke si Ipok, solid pa rin yung choker na angle. Diba? Pero syempre, niya yun, pre-med niya yun para kahit papano makontra yung mga naniniwala dun sa angle ni Rafian. Pero seryoso, speaking of isa buhay, alam nyo kung bakit to sumali ng tournament? Bakit? PS5 na naman. Tama ka, bro. Tara guys, ang bagat, nagsi-50 para matigil na to. Hindi, di ba? 50 times 1,000, o 50K yun. May console ka na, may games ka pa. Pero, Sinabi niya yun. Pag nanalo daw siya sa sunugan, bibili daw niya ng PS5. PS5. na, so, you mean to say, isang taong ka magsusulat at magpa-practice ng delivery at techniques para lang sa chance na makapaglaro ng Tetris. Kiss, pero seryoso na. Yung, Tetris lang ba laro sa PS5, boss? Tetris lang ata nilalaro ni Apok sa PS5. sinabi mong sumali ka ng kumugan para sa PS5, ako'y na-enlighten. It means wala kang responsibilidad kasi selfish yung mindset. Ilang tournament na yung sinalihan. Palagi siyang excited. Bakit? Kasi na-addict sa titulo kasi lumaki siyang entitled. Hindi ka Enlightened, entitled. entitled. Di ba graduate ka na? Tanong, sino nagpaaral sa'yo tanga? Di ba si Ate Casey mo na nagtatrabaho sa ibang bansa? Ang tagal mo ng graduate. So ang tagal mo na rin tambay bago ka lumamon dito ng MC. Huwag kang palamunin sa bahay. Ang tagal, gusto na umuwi ng ate mo. Dekada na siya sa US. Pero paano siya uuwi kung kapatid niya useless? Ang hiling mo kasi dito, makipagbasagan ng bungo, pero wala kang backbone sa pagbanat ng buto. Ito ang plot twist. Yung Ate Casey niya, di niya kapatid na buo. Ang laki ng tatay niya sa ibang babae. Di ba totoo? Di ba totoo? Sabay, tangina, tas nilang ginagawa mo, ganyan yung pasasalamat mo. Di porke step-sister mo siya, tatapak-tapakan mo. Kaya, Totoo kaya yung angle? Kaso hindi convincing. Nag-stutter si Apok hindi convincing yung angle Pero kung totoo man, stutter si Apok, hindi nakaka-convince yung angle niya. tournament pa more. Bakit? Para sa biggest prize. Ate Casey, gusto mo tumigil to? Bila mo ng PS5! Ay, hyper-compete. Gago! Pero alam ko may TF naman sila pag lumalaban, di ba? May TF sila sa sunugan, malaki-laki ata TF sa sunugan. Tapos nakalayo-layo siya doon. Malaki rin TF sa flip top Kasi sabi ni Invictus, kaya daw bumuhay ng pamilya. Yung isa buhay run niya, nakabuhay daw siya napalitan daw yung sweldo niya. Ibig sabihin, kaya malaki TF ng flip top, di ba? Malaki TF pag battle rap. Kaya malaki rin ang ambag. Siguro, hindi naman natin pwedeng speculate, pero feeling ko, malaki ambag ni Rafian. Kasi pansinin nyo, yung reaction video niya ngayon, malaking TV nila, meron siyang sariling microphone, ganda ng microphone niya, hindi kagaya ng microphone natin, 6700. Tapos maganda yung quality ng camera niya, hindi kagaya ng sa atin, wala tayong webcam, di ba?
Cellphone lang 'to, Droid Cam lang yung app, 'di ba? Pero feeling ko solid, solid din. Siyempre, yun ang maa-angle 'pag wala kang trabaho, 'di ba? Pero siyempre marami naman tayong puwedeng pagkakitaan na shit. Nauuso na nga ngayon, 'di ba, yung hindi nagwo-work ng ano, yung mga, ah, online or online jobs, ganyan, na hindi lumalabas ng bahay. Hindi natin sure kung ano ba mga pinagkakakitaan ni Raffian. Pero hindi ako na-convince sa angle ni Apok kasi nag-stutter. Pero solid yung PS5 na huli. Sister mo siya, tatapak-tapakan mo. Kaya tournament pa more. Bakit? Para sa biggest prize. Ate Casey, gusto mo tumigil to? Bila mo ng PS5. Ay, hyper-competitive ka rin no? Well, good luck na lang sa'yo. Kasi mananalo ka lang sa laban. Kung matatalo mo, ako ang labuno. Tanga na. Pero, bibigyan natin ng linaw. Hyper-competitive ka, brother. Alam mo kung bakit ka ganon? Pare, meron yan psychological explanation. Google nyo causes of hyper-competitiveness. Ito, baka sabihin nyo, invento eh. Ayun. Patay na. Ayan, so, gusto mo. Makinig kayo. Interestingly, low self-esteem has been linked to increased hyper-competitiveness. Thus, we predict that hyper-competitiveness may be the result of parental rejection. Low self-esteem, Parental which makes perfect rejection. sense. Kasi si Tangina. AirPods, walang oras para sa'yo. Anong feeling na backup na pamilya ka lang ng ama mo? Reserbang anak ka lang. Pwede kang ilako. Tangina. At anong feeling na produkto ka lang ng libog ng ina mo? You did your best para gumraduate. You did your best para gumraduate. Pero hindi pa rin panalo. Board passer pero sa papa mo, hindi ka pa rin pasado. Gusto magturo ng mga bata, pero hindi yung pakay mo. Frustration mo lang yung kasi hindi mo yung naranasan sa tatay mo. Frustration mo lang kasi hindi mo Shit. naranasan sa tatay mo. Kaya, tangina. Ito na naman. Kaya sa flip top, kinolot ako, tsaka si GL. Halat ng planado. Halat ng planado. Para instant recognition pag nakuha niya yung panalo. Mahilig mag-OT kasi hindi siya pwedeng matalo. Sarili binenta para masabi mong may value ka sa tao. Kaya ka sumali dito, di ba? Kasi relasyon mo sa tatay mo, nananatiling bangungot. Kaya sana, pinutok ka na lang ng tatay mo sa kumot. Maglalakbay ako sa nakaraan kung may time machine lang sana para tadyakan sa tiyan yung nanay mo habang pinagbubuntis ka niya. Sabi, dudukuti kita mula sa puki niya para ma-abort. Sabay, sasakalin kita gamit sarili mong umbilical cord. Kaya mamatay ka na, Raffian. Wala kang bilang gago. Supot ka na nga bilang rapper. Supot ka pa bilang tao. Ay. Okay sana kung feeling ko hindi na rin convince si Apok dun sa angle niya nung huli. Feeling ko hindi siya convinced dun sa angle niya yung mga huli-huli. Okay sana yung nagpakita siya ng cellphone, naglabas, kung nagkatasan niya yon. Pero parang ilang bars lang, 2, 3, hindi pa naka 4 bar naka 4 bar setup man. Hindi ko ramdam yung punches dun sa meaning ng yung sa Google ng competitiveness, 'di ba? Low self-esteem, parental low self-esteem, saka yung parental neglect, yun ba yun? Oo. Sana nagkatasan niya ng nagkatasan yun, tapos doon lang siya nag-focus. Overtime siya dito sa akin, pero dragging na yung dulo. Hindi ganun ka-effective yung mga personals niya. Kasi, Apok nagpa-personals, hindi ko feel yung personals ni Apok. Mas trip ko yung nagbabar siya, umaanggulo. Pero personals, hindi trip ng tao yon siguro sa akin. Sa akin lang, hindi ko trip yung Apok na may personal. Mas solid si Apok pagka yung naka-rhyme scheme, multi-bars, naka-bars siya kaysa sa personals. Yun ang sa akin. Kaya
off siguro yung tao. Hindi lang natin dinig kung ano yung mga reaction nila. Kasi kagaya nga nung sabi kanina sa Topic Squad, kapag mahina yung reaction ng tao, na ganun lang, hindi nandidinig yan sa video, sa audio, dito sa YouTube. Round 3, round 3. Stutter, choke, stumble, si Apok. Pagka malinis ang performance ni Rapian at nakakonekta siya ng mahigit sa 5 punchlines, panalo na siya dito. Kung ano-ano bang kwento tungkol sa pamilya. Ano bang hangad mo pa, Bibo? Nung naglabas na ng cellphone, yung mga kunwaring nakaintindi, panggap matalino. Tanginang haba-haba ng English. Naglabas pa ng cellphone. Halatang inutil, brother. Kala mo malalim na patunayan ka na Google rapper. Bobo ang puta. Google Tapos rapper. teka lang, may rebat pa ako eh. Tangina, ang daming kasi sinasabi na ito ni Gagi. Pero sige, huwag nating i-rebat yun. Ang dami kasi. Kung may English subtitles daw ang mga laban sa flip top, malalaman ng buong mundo kung gano'ng kabobo mga rap battle sa Pinas. Yun ba kinatakot o? Ayaw mo ng subtitles dahil mabubuko ng mga Amerikano na yung mga banat nilang English, tinagalog mo. Oh, ilang beses na bang in-expose yung linya mo na carousel, horsing around, ay ninakaw mo kay New Jersey twerk? Sabihin mong rich, hindi pok. Alam na namin ginagaya mo lang yung twerk parang mga beats sa TikTok. Kung tatanggi mo, madugas kabay. Kung sasabihin niyang di siya nagnakaw, alam ko na kung ba't ganto ng ganto sa Hugas batin. kamay. Sana'y maghugas kamay. Ngayong nahuli ka, papanaw ka na pre. Kaya pala ganto ng ganto, pag bumabanat, hindi mapakali. Ang likot ng kamay, magnanakaw ka kasi. Bukod sa carousel, meron Klepto. pa yung take this L if you horse around. Puro horse, Brad, batang labo din. Sobrang takot, kabayong makikita nyo sa brand ni Ralph Lauren. Ang wak mo, men. Kaya tong taga Rizal annoyed. Siya si Mister, wala akong pake. Pero nagalit nung sinabihan siya na wordplay mo ang guloy! Tara sa labas! Tara! Nandun ako live, kala ko bakbakan dun talaga. Puta, nakita sila ni Akata sa labas, nagyakapan, kulang na lang, maglaplapan yung dalawa. Tinira yung uprising, tas wala kang nagawa. Pagkabakla mo halata, kala mo talaga iaangat na yung uprising. Pero nung oras na nung suntukan yung kamao nakababa, Mister, wala akong pake. Tas nabanas kay Angkurito. Tamang sa kanta mo, ikaw ay pyesa ng makina. Dahil kaya kang sirain ng kalastornilyo, ba't nag-change ka na ng Solid. routine? Metal ka, di ba? Ba't tinanggap mong pyesa ka ng makina? Imbis na mag-rage against the machine. Speaking of kanta, may album sa Loob ng Kabaong. Yung kanta, magaganda. Yung topics, kakaiba. Ang downside lang, Brad, kung nasa loob ka ng kabaong, paano kami maniniwalang you're thinking outside the box? Panalo yung album, Brad. Winner. Kaso mamamatay itong rapper na nag-rap sa loob ng kabaong. Mac Miller. Self-care ang aawitin. Para makaakyat sa susunod na round tong bata, kailangan humakbang sa kabaong at hindi yung pamahiin. May album pa yan, Kampilan. Pero walang talim yan, dumura ng bara. Kargada mo gawa sa bakal. Nung kargada kong gawa sa bakal ay may pulbura at bala. Dala ko baw, araneta. Ba't ako matatakot sa Kampilan na tinalo ng lanseta? Kampilan na tinalo ng lanseta? Opota dun ka Ekis. Malambot ang espada nitong Master Swordsman. Roronoa dun sa Netflix. Si Arikata naka-Ednis. Tingin mo madaling lulusot bata mo kaya tinapat mo ko? Isipin nakakatawa, laugh trip freak. Sarili niyang kampilan isasaksak sa kabaong ng hinihigaan para hatiin sa dalawa at di yun magic trick. Yeah, you ask for this. Gusto mo sunod-sunod na punch? Salamat dahil nakalaban ko sa flip top yung pinakamagaling. Mag-judge! Kaya ikaw na humusga, gago yung ginawa ko sa'yo, gaano kagrabe, Brad. Bukas sa sarili mong channel, review mo kung paano ka na body bag. Ngayon patay na siya. Kita nyo, ngayon patay na siya. Hiling ko na lang, tumabi kayo. Kita nilang lahat kung paano kita pinatay pero wala silang ginawa, Mister, wala akong pake. Baka sila yung walang pake sa'yo, pinadala ng baras! Malinis, Rafian. 2-3. 2. Makukuha sana ni Apok yun kung hindi siya nag-stumble, ay hindi siya nag-choke. Kung tinime niya lang niya agad, kanya yun. Feeling ko kanya yun eh. Slight edge siya dun dahil kahit bitin eh. Diba?
Saan ba yun? Yun. Balakid versus Sumalangit Nawa, Lil Jon. Yung inis, yung parang magchuchok na siya, pinutol niya. Tapos nung in-announce na panalo siya, sa kanya ni-spit yung line na naalala niya na Balakid versus Lil Jon. Yun. Kung ganun yung ginawa ni Apok dito, 1 and 2, makukuha ni Apok. Kasi kuha niya yung 1. Solid yung 1 eh. Para sa akin, kuha niya yung 1. Yung 2, kung nakuha niya yung 2, yung 3 niya, yung 3 niya, hindi naman ganun ka-stutter, hindi naman ganun ka-stumble, hindi naman mahaba yung choke eh. Kaya lang hindi ako na-convince dun sa personals niya kasi hindi ko trip yung personals ni Apok ngayon. Feeling ko hindi naman nagpa-personal ba si Apok? Matagal na rin kasi yung mga battle ni Apok kaya hindi ko subaybay. Pasensya na, Idol Apok, pero kung nag-stick ka lang dun sa gameplay mo, kagaya ng laban nila ni Poison, kung ganun yung gameplay mo dito, nanalo to. Magiging hati. 3-4, ganyan. 2-5, ganyan. Yan. Tingnan natin ilan ang boto ng First kurado. Ruffian, magiging 5 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 7-0, magiging para kay Ruffian. Yung round 3 ni Ruffian, talagang battle rap exhibition. Talagang solid yung punches niya doon. Solid din yung rebat niya. Madaming sinasabi. Solid. Napahaba tayo ng onte. Pasok naman, 1 minute and 16 seconds. Yun. Solid to. Hindi ko ni-expect na ganito kahaba yung magiging video. Kasi hindi ako fan ng dalawa, pero ngayon, solid. Upon breaking down the video, yung mga bars, solid tong dalawan to. Excited ako para sa next round. Next natin, Rapido versus G-Clown. Hindi rin ako ganun nag-expect na mahaba yung reaction video, pero syempre, depende yon sa magiging battle. Yan. Pasensya kung nahabaan, nahabaan kayo, skip nyo na lang yung intro, saka itong outro. Okay lang yon. Ang importante, nag-like, nag-comment, at wag i-share. Yan. Yan ang ating tagline. Wag nyo nang i-share. Mababash na naman kayo. 'Di ba? Yung aking mga political views, mga iniisip, yan, mababash kayo dyan pagka shinare nyo yan. Matik yan. Matik, mababash kayo dyan, pre. Or, all in all, solid yung laban. Malinaw, rough yan. Sayang, Idol Apok. Pero, okay lang. Okay. Yun lang naman. Yo, peace. I'm out. Thank you sa panonood.